Ang pelikula ay nagbubukas sa Rio de Janeiro, Brazil, kung saan ang aming pangunahing karakter, si Arthur Bishop ay namumuhay ng tahimik, sinusubukan na kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Lumilitaw na ginawa niyang peke ang kanyang sariling pagkamatay, at binago pa nga niya ang kanyang pagkakakilanlan upang manatiling hindi nagpapakilala. Nakatira si Arthur sa isang yate sa isang magandang lugar ng turista sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, nagigising siya, nag-e-enjoy sa kanyang kape habang pinapatugtog ang kanyang paboritong musika at pagkatapos ay lalabas para sa jog. Bilang pag-iingat, nag-set up siya ng bomba sa bangka para hadlangan ang mga potensyal na magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang pamilyar na restaurant na may tanawin ng dagat kung saan kilala siya ng lahat. Ngunit sa sandaling umupo siya sa kanyang upuan, isang random na batang babae na nagngangalang Renee ang lumapit sa kanya na sinasabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya para sa isang mapanganib na boss na gustong alisin ni Arthur ang tatlo sa kanyang mga kaaway ng maingat na ginagawang natural ang kanilang pagkamatay. Ito ay malinaw na naguguluhan kay Arthur at sinubukan niyang lumayo, ngunit nagbanta si Renee na ilantad ang kanyang lokasyon kung hindi siya susunod. Pagkatapos ay iniska ni Arthur ang lugar at napansin niyang hindi siya nag-iisa, mayroong ilang guns na may hawak na iba't ibang armas. Kapag sinubukan ni Renee na kunan siya ng litrato, mabilis siyang kumukuha ng larawan sa halip na ikinabigla niya. Tumindi ang mga pangyayari at naglabas ng baril ang batang babae. Ngunit bago niya ito magamit, itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya na naghihigpit sa kanyang mga paggalaw. Ang lahat ng goons ay sabay-sabay ding umaatake kay Arthur, ngunit dahil siya ang bida, natalo niya silang lahat ng hindi man lang pinagpapawisan. Sa pakiramdam na nahihigitan na siya, sinamantala niya ang isang pagkakataon upang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng isang dumaraan na skytram. Gayunpaman, sinundan ito ni Renee at ng kanyang mga tauhan, sinusubukang barilin siya mula sa loob ng tram. Sinubukan pa nga ni Renee na umakyat sa kanya, ngunit bago niya ito magawa, nagpa siya si Arthur na gumawa ng matapang na pagtalon sa likod ng isang hand glider upang matagumpay na makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Pagsapit ng gabi, babalik siya sa kanyang bangka, nakahanap lang ng mga kaina-hinalang lalaki na nag-iinspeksyon dito. Ito ay nag-uudyok sa kanya na i-activate ang mga bomba na madiskarteng inilagay niya para sa mga emergency. Bilang resulta, ang mamahaling yate ay sumabog at ang mga banta ay agad na pinapatay. Pagkatapos, pumunta si Arthur sa isang lumang container kung saan itinago niya ang kanyang mga armas at tool, kabilang ang mga peking pasaporte at mobile phone. Pagkatapos, kumuha siya ng pera at lumipat sa isang liblib na isla sa Thailand. Doon, muling nakipagkita siya sa kanyang kaibigan, si May, na bukas palad siyang pinahintulutang manatili sa kanyang lumang kubo na hindi nagalaw mula noong mga taon. Pagkaalis ni May, pumasok si Arthur sa kanyang silid at binuksan ng isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, kung saan ilalim nito ay nagtago siya ng higit pang mga armas at kasangkapan. Determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at alamin ang higit pa tungkol kay Renee, sinimulan niyang imbestigahan siya sa pamamagitan ng isang lihim na sistema. Di nagtagal, in-upload niya ang larawan ni Renee na naklik niya kanina at natuklasan ang kaugnayan nito sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Crane, isang taong may madilim na kasaysayan kay Arthur. Kinabukasan, isang magandang babae na nagngangalang Gina ang pumasok sa beach resort ni May, naghahanap ng mga panustos na pangunang lunas para sa kanyang mga pasa. Napansin ni May ang mga pinsala at nagtanong tungkol sa kanila, ngunit hindi umimik si Gina at umalis. Nang gabing iyon, narinig ni May ang mga hiyakuan na nagmumula sa isang kalapit na bangka at nasaksihan niya si Gina na marahas na minamaltrato ng isang lalaking tinatawag na Frank. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, si May ay nagmamadali kay Arthur para humingi ng tulong kahit na nag-aatubili siyang makisali. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pananagutan kay May, tinitingnan niya ang insidente sa pamamagitan ng kanyang binocular at tumungo sa bangka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka ng mga tuwiran kay Frank, sinubukan ng huli na gumamit ng sandata at naganap ang isang pisikal na alitan. Sa huli, aksidenteng nataman ni Frank ang kanyang ulo sa isang metal na poste at namatay siya kaagad. Nang makita ni Gina ang walang buhay na katawan, siya ay nawala ng malay. Nagawa siyang dalhin ni May ng ligtas sa pampang habang hinahanap ni Arthur ang bangka. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya ang isang baril, pasaporte ni Gina, at isang telepono na may kasamang larawan niya. Dahil sa pagkagulat sa natuklasan, sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik sa kubo. Pagkatapos nito, galit niyang ginising si Gina at ipinakita sa kanya ang larawan, hinarap siya tungkol sa koneksyon niya kay Crane. Noong una, tumanggi siyang magsabi ng anuman ngunit nang tinutukan siya ng baril ni Arthur, inamin niya na na-blackmail siya para magtrabaho para kay Crane, na may hawak na isang bagay na mahalaga sa kanya.
Kasunod nito, isiniwalat ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng shelter para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia. Normal lang ang buhay, at maganda ang lahat, ngunit nagbago ang lahat isang araw nang patayin ng mga tauhan ni Crane ang isa sa mga tauhan niya. Pinilit nila si Gina na tanggapin ang misyon at nagbanta na sasaktan ng mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinabukasan, napansin ni Arthur ang isang bangka sa malapit na may ilang lalaking nagmamasid sa baybayin. Naghinala siya na dapat silang ipadala ni Crane para mabantayan ang misyon ni Gina. Para mawala sila, si Arthur at Gina ay nagpapanggap na mag-asawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tradisyonal na kaugalian ng Thai. Habang lumalalim ang gabi, humihingi ng paumanhin si Gina kay Arthur sa pagsali sa kanyang mapanganib na kalagayan. Kasabay nito, ibinahagi ni Arthur ang sarili niyang masasakit na kasaysayan na inihayag na minsan siyang isang ulila na ipinagbili sa isang gangster na nagsanay ng mga batang sundalo. Binanggit niya na kasama niya si Crane noong madilim na mga panahong iyon at napakalapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging mahirap, tumakas si Arthur, na iwan ng kanyang kaibigan. Naniniwala si Arthur na ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na maghiganti laban sa kanya. Habang patuloy ang pagbabahagi ng dalawa sa kanilang mga kwento sa buhay, lumalakas ang kanilang samahan at nauwi sila sa gabing magkasama. Matapos tiyakin kay Gina ang kanyang kaligtasan, ibinunyag ni Arthur ang kanyang planong pabagsakin si Crane at nangakong hindi niya gagawin ang 3 pagpatay gaya ng hinihiling. Sa halip, nilayon niya na alisin mismo si Crane. Sa isang taos-pusong kilos, binigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama, isang mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan at hiniling sa kanya na alagaan ito hanggang sa pagbalik niya. Gayunpaman, biglang napalitan ang kanilang mga plano nang biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa dalampasigan at nakilala ang isa sa kanila bilang lalaki ni Crane. Sinubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito, nadaig siya, at kalaunan ay dinukot si Gina. Para iligtas siya, pumayag siyang makipagkita kay Crane, at sa wakas ay magkaharap na sila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Binigyan ng masamang tao si Arthur ng isang nakakatakot na ultimatum para palayain si Gina, kailangan niyang magsagawa ng 3 pagpatay habang ginagawang natural ang mga ito. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang nagbebenta ng armas na nakakulong sa Malaysia sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Para maghanda, kumuha si Arthur ng mga pampasabog na itinago bilang chewing gum, shark repellent sa balat na lata, at isang nakatagong kapsula sa isang sigarilyo. Gumagawa din siya ng peking ID at nagkukunwari ng isang wanted na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Malaysia, kinukulong siya ng mga pulis at ipinakulong. Pagdating sa loob ng kulungan ng Malaysia, tinipon ni Arthur ang intel kay Krill at nalaman niyang palagi siyang nililiman ng kanyang mga alipores dahil sa maraming banta sa kanyang buhay. Si Arthur ay matalinong nagnakaw ng kutsilyo mula sa isang bilanggo sa oras ng tanghalian at nang maglaon ay nakialam kapag sinubukan ng isang dating alipores na patayin si Krill na nagligtas sa kanyang buhay. Palibhas ay humanga sa kanyang mga aksyon, inanyayahan siya ni Krill na maghapunan na pumayag na iwanan ng kanyang mga tauhan sa labas. Sinasamantala ni Arthur ang pagkakataong ito at pinaandar si Krill. Pagkatapos ay itinatanghal niya ang buong bagay na parang ginawa ng lalaki ang hindi maisip. Para makatakas, ginulo ni Arthur ang mga tauhan ni Krill na sinabihan na huwag istorbohin si Krill habang siya ay nagdarasal. Pagkatapos ay binuksan niya ang alarma sa seguridad at gumawa ng butas sa dingding ng kulungan gamit ang pampasabog na gum na dinala niya. Nilulunok din niya ang crackang pill na ibinigay ni Crane at gumagamit ng shark repellent upang tumalon sa tubig nang hindi napapansin. Pagkatapos matagumpay na makaiwas sa paghuli, muli siyang sumama sa mga tauhan ni Crane sa isang bangkang pangisda na naghihintay sa kanyang pagdating sa gitna ng karagatan. Sa susunod na eksena, nagbibigay si Crane ng video na patunay ng kaligtasan ni Gina at itinalaga ang susunod na target, Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Nagbibigay din siya sa kanya ng limitasyon sa oras na 36 na oras para maalis ang target. Nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, nagsasagawa si Arthur ng masusing pagsubaybay at nalaman niya na ang penthouse ni Cook ay lubos na pinatibay, maliban sa isang cantilever pole na umaabot sa mga lansangan. Pagkatapos ay gumawa si Arthur ng isang plano para makalusot sa penthouse ni Cook mula sa ibaba. Para dito, nagkukunwari siya bilang isang milyonaryo at nag-schedule ng pagpupulong kasama ang realtor ng gusali. Nagpanggap si Arthur na interesado siyang bumili ng apartment na nasa ibaba mismo ng penthouse ni Cook. At kapag naabala ang realtor, gagawa siya ng kopya ng mga susi. Nang sumunod na araw na nakabalat kayo bilang isang professional technician, nagsimula si Arthur sa kanyang misyon.
Gamit ang kanyang duplicate na susi, nakakuha siya ng access sa apartment na ipinakita sa kanya ng realtor kanina at nagbukas ng glass shield para umakyat sa swimming pool. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ilalim ng pool, nagdrill ng isang butas at nag-set up ng isang espesyal na pampasabog doon. Kasabay nito, tumalon si Cook sa pool para sa kanyang regular na paglangoy. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago siya makatawag ng tulong, nabasag ang salamin na humantong sa kanyang pagkamatay. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at ngumiti, pinahahalagahan ang galing ni Arthur. Nang maglaon, sa isang video call, matalinong binigay ni Gina kay Arthur ang impormasyon tungkol sa numero ng katawan ng bangka kung saan siya nakuha sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili malapit sa bintana. Ang huli ay tumatawag sa kumpanya ng bangka at sinusubaybayan ang lokasyon nito gamit ang numero. Pagkatapos makuha ang eksaktong lokasyon, umarkila siya ng helicopter at lumipad doon, may bitbit na bag ng kagamitan. Sa susunod na eksena, palihim na pumasok si Arthur sa bangka at isa-isang pinatay ang mga tanod. Gayunpaman, sa kalaunan ay nahuli siya habang sinusubukang iligtas si Gina. Pagkaraan ng ilang sandali, lalabas si Crane at binabalaan siya na huwag na itong subukang muli. Kung gagawin niya, agad na babarilin si Gina. Susunod, itinalaga kay Arthur ang kanyang huling target, si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas na may kuta na binabantayan ng husto. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nalaman ng ating bayani na ginagamit ni Crane ang mga pagpatay na ito para alisin ang kanyang kompetisyon sa kalakalan ng armas na nag-udyok kay Arthur na magkaroon ng pagdududa tungkol sa misyon. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa kanyang plano. Binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo, pagkatapos ay nagtago sa isang emergency helicopter para marating ang kuta ni Adams. Sa loob, i-disable niya ang mga security camera na may jammer at mahusay niyang ibinaba ang mga bantay. Habang nasa mataas na alerto ang gusali, inihatid si Adams sa kanyang panic room, ngunit naantala sila ni Arthur dahil sa mga malfunction ng elevator. Nakapagtataka, nang marating ni Adams ang kanyang silid, nasa loob na si Arthur, naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, iminungkahi ni Arthur ang isang alyansa upang pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya si Adams na makipagtulungan at sinimulan nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng peking pagkamatay niya. Makalipas ang ilang oras, habang sinisiyasat ni Adams ang kanyang mga submarino, isang bomba ang sumabog doon na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Sa kabutihang palad, nakahanda si Arthur sa ilalim ng tubig at mabilis siyang dumating upang iligtas si Adams. Sa pagbabahagi ng tangke ng oxygen, ligtas niyang ginabayan siya palayo sa pagsabog, sa pinakamalapit na beach. Samantala, nasasaksihan ni Crane ang insidente sa telebisyon at idineklara ng mga ulat sa balita na inilibing si Adam sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Arthur kay Crane sa telepono na inaangkin ang pananagutan sa ikatlong pagpatay. Gayunpaman, nananatiling nagdududa si Crane hanggang sa makita niya ang konkretong ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay ng kanyang target. Bilang tugon, hinikayat ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang kanyang bangkay doon. Sabik na kumpirmahin ang pagpatay, inutusan ni Crane ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay ni Adams at alagaan si Arthur minsan at magpakailanman. Ngunit bago nila marating ang nasabing lokasyon, nag-set up si Arthur ng isang serye ng mga nakamamatay na bitag. Habang isa-isang bumababa ang mga alipores ni Crane, nakita nila ang kanilang mga sarili na nahuhulog sa tusong mga bitag o nagiging biktima ng palihim na diskarte ni Arthur. Sa bawat lumilipas na sandali, lalo nang nababatid ni Crane na malaking banta si Arthur sa kanyang mga plano. Napagtatanto na siya ang susunod na target, ginamit ni Crane si Gina bilang pain, inilalagay siya sa labas sa bangka para akitin si Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa ilalim ng tubig, napansin niya si Gina na nakatayo malapit sa helipad. Pagkatapos ay naglunsad siya ng walang awang pag-atake sa mga bantay ni Crane, pinapatay sila isa-isa. Sinusubukan din ni Gina na tumulong ngunit nasugatan habang nag-aagawan. Nang makita ito, mabilis siyang inilagay ni Arthur sa isang emergency release pod para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, inalis niya ang lahat ng alipores ni Crane at sa wakas ay hinarap siya sa isang brutal na hand-to-hand showdown. Napagtantong patay na ang lahat ng kanyang tauhan, mabilis na inactivate ni Crane ang bomba sa bangka. Kasunod nito, nagkaroon ng maigting na pag-aaway sa pagitan ng dalawa ngunit mabilis na nagtagumpay si Arthur at itinali si Crane sa bangka gamit ang isang kadena ng anchor. Gayunpaman, pagkalipas lang ng ilang segundo, sumabog ang bangka na tila pinapatay silang dalawa. Mula sa malayo, nagmamasid si Gina sa kawalan ng pag-asa, naniniwalang isinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili para pabagsakin si Crane.
Malungkot, bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata na naghahanap ng aliw sa kanyang trabaho. Ang mga araw ay nagiging buwan at si Gina ay naka-move on mula sa insidente. Ngunit isang umaga, biglang sumulpot si Arthur. Mukhang ayos lang siya, nagulat si Gina. Samantala, sinisiyasat ni Adams ang mga labi ng bangka ni Crane at inalis niya ang mapanlikhang plano na nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakahanap siya ng video na ebidensya ng isang diving bell, isang silid na naglalaman ng nakulong na hangin na nagbigay daan kay Arthur na makaligtas sa pagsabog. Dahil humanga sa kanyang pagiging maparaan, nagpasya si Adams na tanggalin ang footage ng seguridad para mapangalagaan ang kinabukasan ni Arthur. Nagtapos ang pelikula ng manatiling lihim ang kaligtasan ni Arthur. Siya at si Gina ay sa wakas ay nakalaya na sa pagkakahawak ni Crane at ang kanilang muling pagsasama ay minarkahan ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay na puno ng pag-asa at pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.